It's me Jello and welcome back to my channel. If you're new to this channel, please don't forget to like and subscribe. At hindi may pagkakaila ng mukha ng anak ko na sobrang init na ngayon dito sa Denmark. Ito yung naitalang pinakamainit na temperature sa buong history ng Denmark. Are you tired? Sleep ka na? Huh? But since weekends is gala time, let's gala! Ngayong araw, nandito kami sa Høje-Plön, isang forest sa Denmark na nakapatong sa taas ng isang bangin. Makikita niyong susunod ay isang graveyard kung saan isang lumang sementeryo ng village ng mga taga-Høje-Rup. Mga local families from 1800s to 1900s ang mostly magsasaka, mangingisda at mga villagers na nakatira sa Stevens area dati ang nakalibing dito. Ito naman yung lumang church na ginawa noong 1200s pa. Literal na nasa pinakagilid siya ng Stevens Clint at nakatayo ito for 700 years na. Ayon sa history, noong 1928, gumuho yung pinaka-altar ng simbahan, bagsak sa dagat. Simula nun, kalahati na lang yung simbahan. Yung natira, pinatibay na lang at ginawang museum. Fairness, meron sigurong nagpapakasal din dito. Kasi ayan o. Come back to after 20 minutes. So, ito yung history ng church. Yan. Grabe. 1599 pa. So, ang altar niya dati. Ang altar niya pala dati. Itong papasukin natin. Yan. Let's go inside. Ito yung gilid ng church. Ayan. Ayan, no? Diba yung sa picture kanina, ito yung altar. So, possible, ito yung altar. Pero ngayon, ito na siya. Wow! Bakit ang taas namin? Kasi nasa ibabaw kami ng Stevens Clint. Clint sa Danish, ibig sabihin cliff, kaya literal na nasa gilid kami ng bangin. Isang 40-meter na limestone cliff. Dati, millions years ago, dagat daw to, nasa ilalim ng tubig. Pero nung umangat yung lupa, naiwan yung bato. At yung dagat, naging nasa ilalim na namin. Ito na. Ang galing naman nila, nakababa sila doon ng may bata. So guys, ngayon pababa kami sa dagat. Lord God, please guide us po. Ay, sorry. Hindi na pala nakukuha na ng video yung aking subject. Yeah. So, kung may rayuma ka, good luck. Pero maayos naman yung hagdan nila. Hindi naman nakakatakot. Daming insekto. Yeah. Ang dami lang maliliit na insekto, no, Daddy? Ang tarik nito, hindi pwede tayo dito. Hindi tayo pwede? Oo, Ayaw nga, wag na. sobrang tarik yan. Wag na. Hirap Saan sila bumaba? yun ito, pasok dito. Sobrang Siguro tarik. shortcut yan, pero meron doon. Oo nga, wag na. Sobrang Wag na tarik yan. tayo magbuwis-buway dito. May bata tayong kasama. Sobrang tarik, guys. Let's go. Let's go. Ah! Tuwa-tuwa na naman. Hi. Tara. Ang lugar na ito ay isang UNESCO World Heritage Site. Anong ibig sabihin ng UNESCO? Ang ibig sabihin ng UNESCO is United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Ibig sabihin, Hall of Fame siya ng mundo. So, ibig sabihin, itong lugar na pinapasyalan namin is sobrang importante at unique na lugar para sa buong humanity. Dapat natin itong protektahan para sa mga susunod na henerasyon. So, very interesting nitong place na to. Actually, nung pumunta kami dito, wala akong idea sa kahit anong history or kung ano man tong lupa na to. Pero nung after pag-uwi at nag-search ako, eto na, ang dami ko nang gustong sabihin at ikwento.
Kaya pala nung naglalakad kami dito, parang sinasabi ng lupa na, "Uy, ingat sa natapakan mo kasi kasaysayan yan." Dito sa part na to, makikita mo yung mismong layer ng abo galing sa asteroid na pumatay sa dinosaurs 66 million years ago. Yan. Baka dito bumagsak tong bato na to. Ice cream? Nakita mo ice cream? Talas naman ang mata ng batang to. Nakita yung ice cream. Yan guys, park to park. Ayun, may dog pa doon. Tumatakbo. Daming butterflies. Ang dami rin insekto. Yan. Grabe yung panahon ngayon. Buti medyo malilim na. Time check. Tapos na. 5:30 ng hapon. Pero parang mga nasa alas 3 pa lang din. So, liwanag pa. 5:30. Anak na yung ganyan pa tinotopak eh. Gusto niya bumaba dun sa ano. May nadulas na siguro dito. May dumaan na kaya dito? Parang may dumaan na dito eh, no? Tatapang ng mga tao dito. What's this? Flagpole? Flagpole? Wala nakalag... Ay, ito. Bando. Dandan kayo ni Malte ha. Look ko. Wow! Tapang-tapang na asawa ko. Smile! Smile! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay na. Gusto niya bumaba sa beach. Gusto niya water. Kaya pala kanina pa naiinis. Ang anak namin gustong gusto ng water. Yung anak namin excited sa water. Pero nakikita niya puro plants. Ha? You want to swim, anak? Ha? Yes? You want water? Ha? Yes? Guys, tapang-tapang na sa... Yan, kita yung katapangan niya, di ba? Isamahan niyo na lang kami. Samahan na lang tayo ng vlog. Matang dadaanan natin. Hama si Mate. What's that, anak? Baka yun yung private property. Yung nakatira dito. Yung nakatira pa yata dito. Oo nga. May nakatira pa pala sa lagay na tayo. No? May bahay dun. Ay, may aso. Sino may-ari ng asong to? Ang cute naman. Ah, dog. Nagala dito. Pa, private property na to. Wala na. Dead na. Private property na pala ito eh. Ayun na, may aso nga. Ayun no. Meron din siya. Nakaupo. Na. Private property na nga yata ito.
So, Yung nakita ko yung aso dito eh. oo, may kasamang matanda kanina na babae. Kita ko rin. Pero hindi yun yung asong yun eh, di ba? Yun ba? Bes niya naman nakarating dun. Oo nga, nandyan kanina. Pa-insekto. Oh, are you okay, anak? Tinatopak. Soon na to. Kanina pa siya tinatopak. Pagod eh. Alam niyo ba yung stop toy ng aso kanina sa lubong namin? Tinahulan kami. Territorial. Abo na, nabebe namin. Mr. Tired na, tired. Yan guys. Share ko lang yung fun fact. Noong medieval times sa Denmark, mas mahal yung libing na mas malapit sa simbahan kasi closer to God daw. Pero sa lugar na to, walang listahan ng mga sikat na nakalibing based dun sa mga search results. Sa Denmark kasi, normal na yung mga local villagers and families lang yung mga nakalibing sa churchyard ng ganong lumang simbahan. Hindi tulad siya sa mga Roskilde Cathedral na mga hari. Panagdag sa vlog. So, sumati. Bye guys! Thank you for watching! Magandang palig. Ano oras na? Oh, stop na tayo. Wow! What's that? Okay na tayo dito na. Be careful ah. So many naman. Where's your feet? Where's your feet, anak? Wow! Where's your feet, baby? Wow! Ang ganda. Kakaibang insekto naman to.